Ito ay personal kong karanasan. Matagal na pong nangyari ito. Bata pa po ako. Bagong lipat po kami noon at may kalapit kaming bahay na madalas kong nakikita na laging may binubuhat yung mga nakatira doon na sako. Pero hindi ko po alam kung ano ang laman noon. Minsan, ikinuwento ko sa aking ina kung aking nauobserbahan doon sa kapitbahay namin. Pero hindi niya binigyan ng pansin yung mga sinabi ko at binaliwala lang. Isang gabi, habang nakadungaw ako sa aming bintana at hinihintay yung pagdating ng tatay ko, ay muli kong nakita yung dalawang lalaki na kapitbahay namin at may buhat-buhat na naman silang sako. Nang mapansin ako ng isa sa kanila, ay natakot ako at agad na yumuko. Itinago ko yung aking ulo dahil tinitigan ako nito ng hubod ng sama. Makara ng ilang minuto ay bigla na lang nakarinig ako ng mga pagkatok sa aming pintuan at nakita kong nagmamadaling lumapit naman ang nanay ko upang alamin kung sino iyon. Maya-maya pa ay kanya na iyong binuksan. Nagulat ako dahil iyon yung isa sa mga lalaki na kapitbahay namin at siya rin yung tumingin sa akin ng masama. Hindi ako nakagalaw sa aking kinauupuan. Narinig kong nagpakilala ito kay nanay at sinabing kapitbahay lang namin sila. Sinabi pa niya na ikinagagalak niyang kami makilala at kung mayroon daw kaming kailangan ay magsabi lamang sa kanila at handa silang tumulong. Natuwa naman si nanay sa lalaki dahil sa napaitan siya dito. Magaling mangusap yung lalaki pero ramdam ko na may masama itong pakay sa amin. Kaya nang makaalis na yung lalaki ay sinabi ko kay nanay na iwasang makipag-usap sa kanila dahil hindi sila mabubuting tao. Hindi naman naniwala sa akin si nanay at kanya pa akong pinagalitan. Nang sumunod na araw ay naisipan kong butasan yung iba pang bahagi ng aming bintana para doon na lang ako sisilip sa ting mamatyagang ko yung mga kapitbahay namin. Palihim ko iyong ginawa dahil sigurado akong papagalitan ako ni nanay kapag kanya akong nahuli. Kinagabihan noon ay pasimple akong pumestong muli doon sa may bintana. Pero sa pagkakataong iyon ay nakatago na ang aking ulo. Nakasilip ako sa may butas. Nang biglang dumating na yung mga kapitbahay namin at tulad ng aking inaasahan ay may dala-dala na naman sila na nakasako. At nagulat ako nang biglang may lumabas na kamay mula doon at lumaylay. Mabilis iyong inayos ng isang lalaki at ibinalik sa loob ng sako. Tumingin pa ito ng makailang ulit sa paligid at siniguro na walang sino man ang nakakita. Pero ang hindi nila alam ay nakita ko yung lahat. Pero hindi ko na iyon sinabi pa kay nanay dahil alam kong hindi na naman ako nito paniniwalaan at baka pagalitan pa nga ako. Kaya nang dumating ang tatay ko ay sa kanya ako nagsumbong. Ginawa ko iyon habang kumakain kami. Bigla akong sinaway ni nanay at pinagsabihan ako kung ano-ano raw ang mga naiisip ko at napakalawak umano ng aking imahinasyon. At bilang parusa ay pinagbawalan niya akong manood ng telebisyon. Napatingin ako kay tatay. Nais ko magpakampi pero nanatili lamang itong tahimik. Hindi siya kumibo at nagpatuloy lang
sa kanyang pagkain. Nawalan na ako ng ganang kumain pa kaya tumayo na ako at pumasok na sa aking silid. Pinilit ko na lang na matulog, pero kahit anong gawin ko naman ay hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit kasing bumabalik sa alaala ko yung kamay na aking nakita na bigla na lang lumabas mula doon sa sako. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi pa rin ako dalawin ng antok. Hanggang sa nakarinig ako ng kaluskos sa may dingding ng aking kwarto. Para iyong pusa na nagpipilit na umakyat doon sa dingding. Pero napansin ko rin na parang malaki yon para sa isang pusa. Kaya kinutuban na ako ng hindi maganda at kinabahan. Hanggang sa nakakita ako ng isang kamay na kumapit sa pinakaitaas at dulong bahagi ng dingding. Maitim iyon ngunit hindi mapalahibo at mayroon iyong mahabang mga buko. Kaya sumigaw ako ng malakas at nagmamadaling pumasok sa aking silid ang mga magulang ko. Pero hindi na nila naabutan pa yung nakita ko, kung kaya pinagalitan na naman ako ni nanay. Ang akala naman ng tatay ko ay binabangungot lang ako. Hindi nagtagal ay mayroon ng mga tao na tumatawag sa labas ng bahay namin at nagtatanong kung ano raw ang nangyari. Pinagbuksan naman sila ng tatay ko at nakipag-usap. At kinilabutan talaga ako dahil nginisian pa ako ng lalaki. Nakakainsulto itong umiti sa akin at may pagbabanta ang kanyang mga pagtitig sa akin. Nang umalis na sila ay nakiusap talaga ako kay tatay na umalis na kami doon. Kinumbinsi ko siya na lumipat na lamang kami ng bahay dahil mapanganib doon. Pero tutol na naman sa akin ang nanay ko. Ngunit ng pagkakataon na iyon ay hindi na talaga ako nagpatalo pa kay nanay. Sinabi ko pa sa kanila na kailan pa nila ako paniniwalaan kapag ako ba'y patay na. Dito na nakapag-isip-isip ang tatay ko at kinabukasan din noon ay naghanap na si tatay ng bago naming matitirahan. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Karanasan ko po mismo ito. Doon po sa baryo namin noon ay merong nag-iisang tindahan. Maliit po lamang ito at may kalayuan mula sa bahay namin. Minsan, nautusan po ako ng nanay ko na bumili sa nasabing tindahan na iyon ng sardinas. Magtatanghalian na noon at iyon ang aming uulamin. Kaya binaybay ko yung daan papunta sa tindahan. Noong mga panahong iyon ay wala namang kaming napapalitaan tungkol sa aswang, lalong-lalo na dun sa baryo namin. Pero may mga kwento na akong naririnig noon tungkol sa mga ito, lalo na yung lolo ko na napakarami ng kwento pagdating sa aswang na ibinabahagi niya sa amin. Pero hindi sa lugar namin nangyari yung kanyang mga ikinukwento. Kaya walang-wala talaga sa isip ko na makakaranas ako ng nakakatakot na pangyayari tungkol sa mga aswang. Pero nang malapit na ako sa tindahan, habang papalapit ay kung bakit bigla ako nakaramdam ng kaba. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan at nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. At nang makalapit na ako mismo sa tindahan ay napansin kong nakasara ito. Nanginayang ako sa oras na ginugol ko at paglalakad. Kaya sinubukan kong tumawag. Nagpakasakali pa rin ako na baka mayroon dong tawa, pero
walang sumasagot. Naisip ko na baka abala lang at may ginagawa, kung kaya hindi ako narinig. Umikot ako at nagpunta sa likod bahay. Naisip ko kasi na baka naroon ito sa tapog at nagluluto din ng kanilang tanghalian. Pero nagulat ako nang ang madatnang ko doon ay kalahating katawan ng tao. At hindi ako maaaring magkamali. Katawan iyon ni Aling Pasing. Dahil na rin sa suot nitong palda. Pamilyar kasi sa akin yon. Dahil makailang beses ko nang nakita na kanya iyong suot. At sa totoo lang kasi, noong mga panahon iyon dun sa probinsya namin, ay manggilan-ngilan lang naman ang damit ng mga tao. Na halos iyon at iyon din ang isinusuot. Sa takot ko ay bumalik na ako at nagpatakbong pauwi sa amin. Sinabi ko kay nanay yung tungkol sa aking nakita, ngunit hindi niya ako pinaniwalaan. Hindi siya makapaniwala dahil kilalang kilala niya umano si Aling Pasing kahit pa ang mga magulang nito. Nakikilala niyang mabuti ang kanilang pamilya. Pero hindi ako maaaring magkamali sa aking nakita pagkat kitang-kita talaga iyon ng aking dalawang mata. Mabilis na lumipas ang panahon. Makaran ng ilang buwan ay pumutok ang isang balita ukol sa manananggal na gumagala umano sa aming baryo. At isang kababaryo namin ang muntik nang madali nito. Doon pa lang naniwala sa akin si nanay. At makalipas lang ang ilang araw ay bigla na lang umalis sila Aling Pasing kasama ang kanyang pamilya mula sa aming baryo. Marami ang nagtaka sa biglaan nitong pag-alis. Pero ako, alam ko na kung ano ang dahilan. Dahil siya yung manananggal. Mayroon noong isang binata at isang dalaga na magkasintahan. Itago na lang po natin sila sa mga pangalang Toto at Iday. Maganda po si Iday. Katunayan, marami ang nanliligaw dito. Pero mas pinili niya sa kanilang lahat si Toto dahil mabait ito at masipag. Matipuno rin ang pangangatawan nito at gwapo rin, ika nga. May ibinigay ang nanay ni Toto sa kanya noon na isang kwintas. Namana pa raw ito ng kanyang ina mula sa lola ni Toto. Maganda ang nasabing kwintas at ilang henerasyon na iyon sa kanilang pangangalaga. Kaya masasabing antigo na ang nasabing palamuti. At dahil sa labis na pagmamahal naman ni Toto kay Iday, kung kaya, ipinagkaloob naman niya ito sa dalaga. Labis na natuwa si Iday pagkat nagustuhan niya yung kwintas. Maganda kasi ito at kakaiba. Isang gabi, habang papauwi si Toto mula sa pagbisita sa bahay nila Iday, ay bigla na lang siya nakarinig ng huni ng isang aswang. Kung kaya, nagmamadali niyang binunot yung kanyang itak. Itinutok niya yung kanyang sulo sa iba't ibang direksyon, ngunit wala naman siyang nakita. Pero patuloy pa rin sa paghuni yung aswang. Hanggang sa may nakita siyang figura sa di kalayuan. At napansin niyang dahan-dahan na itong lumalapit sa kanya. At laking gulat ni Toto nang mapag-alaman na niya kung ano ito. Isang napakalaking baboy. Alam niya sa kanyang sarili na iyon na yung aswang na kanyang naririnig. Dahil sa pambihira at kakaiba nitong laki, idagdag pa yung mapupula nitong mga mata. Kaya malakas ang hinala niyang ito na nga yung aswang na narinig niyang umuhuni kanina. Inihanda ni Toto ang kanyang sarili. Hinawakan niya na maigpit ang kanyang itak. Ngunit nagimbal siya sa kanyang napansin. Nang makalapit pa ng gusto sa kanya, yung aswang
na nagpanggap na baboy. Pagkat suot-suot nito yung kwintas na ibinigay ni Toto. Dahil doon, ay ibinaba niya yung hawak niyang itak at tumakbo na lamang upang umiwas. Hindi na rin naman sumunod pa yung aswang sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay gulong-gulo ang kanyang isipan. Pagkat aswang pala ang nobya niyang si Iday. Nilapitan siya ng kanyang ina at tinanong kung ano yung gumugulo sa kanya. Ipinagtapat naman niya sa kanyang ina kung ano yung kanyang problema. Pinayuhan siya nito. Nang sumunod na araw, ay muli nagpunta si Toto sa bahay nila Iday. At siya ay nakipaghiwalay dito. Gulat na gulat yung dalaga sa naging biglaang desisyon ni Toto. Tinatanong niya ito kung bakit at ano ang dahilan. Pero iisa lang ang naging tugon sa kanya ni Toto. Alam na niya daw ang rason at wag nang pagmaang-maangan pa. Umalis si Toto sa bahay nila Iday. Iniwan niya ito lumuluha at hindi matanggap ang paghiwalay nilang magkasintahan. Makalipas ang 3 araw, ay nagulantang ang buo nilang baryo, kabilang na si Toto. Nang malaman nilang nagpakamatay si Iday, hindi makapaniwala ang lahat, lalong-lalo na si Toto. Hindi niya akalaing dadamdamin pala ng gusto ng dalaga yung kanyang ginawa. Doon lang rin niya napagtanto kung gaano talaga siya kamahal nito. Pero mas ikinagulat ni Toto ang sunod niyang nalaman. Nang minsan kasing maiwan siya sa bahay, ay nagkalungkat siya. Dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ng dati niyang kasintahan sa kanya. Natakang-taka ito kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Toto. At may kung ano ring nagtutulak kay Toto na gawin yung pagkahalugog na iyon sa kanilang bahay. At nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang isang baul na nakatagong mabuti sa sulok na nasa ilalim ng higaan ng kanyang ina. Dito ay nakakita siya ng isang itim na aklat, may langis at maraming kakaibang mga bagay. Pero natuon ng gusto ang kanyang pansin sa isang bagay na naroon. At iyon ay ang isang kwintas na katulad ng ibinigay sa kanya ng ina na kanya namang ipinagkaloob sa kasintahan. Walang pinagkaiba ang 2 kwintas. 2 pala iyon. At sigurado siya tungkol dito. Dahil suot-suot ni Iday yung ibinigay niya hanggang sa huling hantungan nito. Mula nang ibigay niya yung dalaga, ni minsan ay hindi daw yun inalis o tinanggal mula sa pagkakasuot nito. At dito na naging malinaw ang lahat para kay Toto na ang kanyang ina palang aswang. Ito rin yung nakita niya nung gabing galing siya sa bahay nila Iday. Ayaw pala talaga ng nanay niya na magmahal siya ng ibang babae. Ayaw niyang mawala si Toto sa buhay niya. Natakot kasi ito na baka si Iday ang maging dahilan para mawala ang kanyang anak mula sa kanya. Kaya nag-isip ito ng paraan at yun nga ang kanyang ginawa. Nasa kasamaang palad ay nagtagumpay naman at buhay ni Iday ang siya naging kapalit. Dahil sa nalaman ni Toto ay nagpasya na siyang umalis ng kanilang tahanan. Nilayasan niya ang kanyang aswang na ina pagkat di niya mapatawad ang ginawa nito. Ito ay personal nilang karanasan ng kanyang mag-anak. Ayon pa sa kanya, ito ay naganap maraming taon na rin ang nakakalipas. Natatandaan niyang 13 anyos pa lamang siya noon
nang mangyari ang lahat ng ito. Pagsasalaysay pa ni June, noon lamang nila naranasan yung nakakatakot na pangyayaring iyon, na sa tuwing maaalala niya ay parang ayaw na niya talagang balikan pa. At hanggat maaari, ipinapanalangin niyang huwag na sanang maulit pa kahit kailan. Nagsimula ang lahat ng magdalang tao ang kanilang ina sa bunso nilang kapatid. Bali, kaapat na iyon. At nang lumaki na ang tiyan ng kanilang ina, tuwing magdadakip silim, ay may napapansin si June na isang malaking ibon na dumadapo sa malaking puno ng kayumito na malapit doon sa bahay nila. Madalas niya iyong napapansin sa tuwing mag-iigib siya sa hapon. At kapag tuluyan ng kumalat ang dilim, ay hindi na mapakali ang kanilang ina. Nakakaramdam din ito ng matinding kaba na hindi niya maipaliwanag sa kanila kung bakit siya kinakabahan ng ganon. Hindi siya mapanatag at kasabay noon ay napakainit pa ng kanyang pakiramdam. Pero noong una ay hindi pa alam ni June na may kinalaman yung nakikita niyang ibon sa mga nangyayari sa kanyang ina. Wala naman sa hinagapan niya noong mga panahong iyon na may nangyayari na palang kakaiba. Walang-wala sa isip niya na yung mga kwentong kanya lamang naririnig doon ay mararanasan pala nila mismo. Isang gabi, habang kumakain silang mag-anak ng kanilang hapunan, ay bigla na lamang dumaing ang kanilang ina ukol sa biglaang pananakit ng tiyan nito, na napakas kaagad nila sa kanyang mukha ang kirot na nararamdaman. Napansin pa nga nila John na pinagpapawisan na ng butil-butil ang kanilang ina at namumutla ito. Katulong ang kanilang ama ay inalalaya nila ito at dinala sa kanilang silid. Doon ay pinahira ng kanilang ama ang sikmura nito. Kaya bumalik na sila John sa pagkainan at ipinagpatuloy na yung kanilang pagkain. Ang buong akala kasi nila ay magiging maayos na ang lahat dahil sa inaasikaso na ng kanilang ama. Pero bigla na lang narinig nilang sumigaw ito ng ubod lakas. At kahit hindi sila mismo ang nakakaramdam ng sakit, ay tila naunawaan nila kung ano ang tunay na pinagdaraanan nito dahil sa malakas niyang pagsigaw na iyon. Kaya napatayo kagad si John at nagpunta sa silid ng kanilang mga magulang. Nagsisunuran na rin ang kanyang mga kapatid. Pagdating nila doon, ay naabutan nila ang kanilang ina na namimilipit sa sakit at tila ba wala ito sa kanyang katinuan, na sinasabing may gustong kumuha sa bunso nilang kapatid. May pagkakataon pang nagagalit din ito at kanyang pinagsasalitaan ng masama yung aswang umano na nasa labas ng kanilang bahay. Sumisigaw at sinasabi pa ng kanilang ina na hindi makukuha ng aswang ang kanyang anak at magkakamatayan daw muna sila bago pa mangyari iyon. Noon lang nila nakitang nagkaganon ang kanilang ina. Kung kaya, akala talaga nila
ay nawala ito sa kanyang hustong pag-iisip. Sa unang pagkakataon ay nakita nila kung paano magaling ang kanilang ina. At dahil sa mga sinabi nito, nag-alala naman ang kanilang ama. At hindi nito binaliwala ang mga sinabing iyon ng kanilang ina. Naalala nitong bigla ang turo sa kanila ng kanilang mga magulang kung gaano kahalaga ang asin pagdating sa mga masamang elemento. Kaya nagmamadali itong lumabas ng kanilang silid at tinungo ang kusina kung saan naroon ang garapon nilang naglalaman ng asin. Mabilis siyang tumukot at pagkatapos ay kanya iyong isinaboy sa palibot ng kanilang bahay. Pati ang kanilang bubungan ay hindi rin niya pinalampas na kanya rin iyong hinagisan. Nang bumalik ang kanilang ama sa loob ng bahay, ay napansin nilang unti-unti na ring humupa ang kanilang ina. Pawis na pawis ito at halatang nanghihina. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay lumakad na ang kanilang ama at nagpunta sa kanyang mga biyanan. Ipinagbigay alam niya sa kanila ang nangyari noong nagdaang gabi at isinangguni na rin ang ukol sa mga narinig nilang sinabi ng nanay nila June. Nang makausap ng tatay nila ang kanilang lolo, sabi nito, malakas ang kanyang kutob na isang mandurugo ang nagtatangkang kumuha sa kanilang anak. Pagkat iyon ang naglipa na umano doon sa kanilang bayan. Dagdag pa nito, minsan na rin niyang naranasang makasagupa ng isang mandurugo. At dahil sa noon pa lamang narinig ng tatay nila June ang mandurugo, kung kaya nagtanong ito kung ano ang mga iyon. Pagpapaliwanag ng kanyang biyanang lalaki, ang mga mandurugo ay magaganda at maamong mga babae sa araw, ngunit nagiging mga mababangis na mandaragi na malalaking ibot sa gabi. Pagpapatuloy pa ng matanda, ang mga mandurugo ay dating mga kinari o kalahating diwata at tao, o di kaya naman ay kalahating engkanto at tao. Muling nagtanong ang tatay nila June kung ano ang marapat niyang gawin nang sa ganon ay hindi mapahamak ang kanyang mag-iina sa panganib na hatid ng sinasabi nitong uri ng aswang. Sabi ng lolo nila June, ang pinakamainam niyang gawin ay maglagay ng lampat sa palibot ng kanilang bahay, partikular na sa dako kung saan niyang inaakala na lagi itong dumadapo. Maya-maya ay nagpaalam ang matanda at sinabing siya ay hintayin pagkat may kukunin lang sandali. Paglabas nito ay may hawak-hawak na itong garapon. Sabi niya sa tatay nila June, minsan na rin niyang ginamit iyon ng pagtangkaan ang kanyang asawa ng isang mandurugo nung kasalukuyang ipinagbubuntis pa ang nanay nila June. Payo ng matanda, kanya iyong sindihan sa tabi ng kanyang asawa. Hayaan lang niyang nakabukas ang garapon at palutangin ang pabilo sa langis noon. Ang amoy umano noon ang magtataboy sa aswang na hindi nito magagawang makalapit sa nanay nila June. Matapos nila mag-usap, ay nagpaalam at umalis na rin kaagad
ang tatay nila June. Pero sa halip na umuwi, ay sunod naman itong pinuntahan ang mga kamag-anakan sa baybay. Ikinuwento niya rin sa kanila ang problemang kinakaharap ng kanyang mag-anak. At nagtanong siya sa mga ito na baka mayroon silang mga luma at sirang lambat. Nakiusap siya na kung maaari ay kanya na munang hihiramin. Mabilis naman nilang pinagbigyan ang pakiusap ng tatay nila John at kanilang ipinadala ang mga sira at pinaglumaan nilang lambat. Matapos iyon ay nagmadali na siya. Naisip niya hindi siya maaaring magtagal. Kailangan siya ng kanyang mag-anak at hindi rin siya maaaring abutan ng dilim sa daan at baka matambangan pa siya. Kaya may pagmamadali niyang binagtas ang daan pauwi sa kanila. Nang pinakapahinga niya ay lakad at dahil doon, bago pa kumalat ang dilim, ay naroon na siya sa kanila at nagawa na rin niyang mailagay ang mga nahiram na lambat sa mga dapat kalagyan ng mga ito. Partikular na doon sa puno kung saan malimit makita ni John ang nasabing malaking ibon. Pero nung gabing iyon, nakatapos na sila't lahat ng pagkain, ay hindi pa rin nagpaparamdam yung aswang. Kaya naisip nilang marahil ay hindi iyon magpupunta. Pero nagkamali sila. Dahil lang nakahiga na silang lahat, ay saka naman nila naramdaman ang presensya nito. Bigla kasing umihip ang malakas na hangin na tila ba mayroong unos na darating. Rinig na rinig nila ang pagtunog ng mga dahon doon sa labas ng kanilang bahay. At hindi lang iyon, nag-umpisa na ring maging balisa ang kanilang ina. Isang matibay na indikasyon nariyan na nga ang aswang. Mabilis na kinuha ng tatay nila John ang ibinigay ng kanilang lolo at kanya iyong sinindihan. Agad na humalimuyak ang amoy noon. Pero hindi pa rin tumitigil ang nararamdamang pananakit ng tiyan ng kanilang ina. Kaya malakas ang kanilang paniniwala na hindi pa rin umaalis yung aswang. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang nakakakilabot na tunog. Mabilis na kumilos ang tatay nila at nagtali ng itak sa bewang at mabilis na lumabas. Nag-alala naman si June para sa kanilang ama, kung kaya agad din siyang tumayo at sinundan ito. At nagulat siya sa kanyang naputang tagpo. Nakita niya ang ama na tulala na nakaharap at titig na titig sa babaeng walang anumang saplot sa katawan, na nakahiga ito sa lupa at nababalutan ng bagya ng lambat. Mahaba ang buhok ng babae at napakaganda nito. Dahil doon ay agad na sinigawan ni John ang kanyang ama. Napilit niya talagang tinawag ang atensyon nito, kung kaya tila na himasmasa naman at napalingon sa kanya. Nang ibaling nilang muli ang kanilang pansin sa babae, ay nakapagtatakang na wala na itong bigla na parang bula. Nilapitan niya ang kanyang ama at sinabi niyang natulala ito at para bang panandali ang nawala sa kanyang sarili. Sabi naman nito, ang una niyang nakita ay isang malaking ibon na hindi magawang makaalis sa lambat dahil sa sumabit ang paa nito. Tinulungan niya umano ito, ngunit
Nagulat na lang siya nang bigla itong magbago ng anyo at naging isang tao. Na tila may kakayahan rin umano ito sa hipnotismo. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na muling nagbalik pa ang nasabing uri ng aswang. Hanggang sa maipanganak ng kanilang ina ang bunso nilang kapatid na pinangalanan nilang Diwata. Sa probinsya ako ipinanganak at doon na rin lumaki. Kung kaya, marami akong nalalamang mga kwento ukol sa mga nangyari doon sa aming lugar na may kinalaman tungkol sa aswang. At hanggang sa ako na nga rin mismo ang makaranas na hindi ko talaga makakalimutan sa tanang buhay ko. Dahil hindi biro yung aking pinagdaanan na halos ilang minuto lamang tumagal ang nakakakilabot kong karanasan. Pero parang napakatagal at walang katapusan noong mga sandaling iyon. Pero bago ko maranasan ito, isang kamag-anak namin ang namatay na noon at pinaniniwalaang ito ay kagagawan ng isang aswang. Base na rin sa pagsasalaysay ng kanyang pamilya sa amin. Bali pinsan ko yung namatay. Ayon pa sa kwento ng kanyang mga magulang at kapatid, nagpaalam lang daw ito para mangahoy. Ngunit inabutan na ng takip silim ay hindi pa rin nakabalik sa kanila. Ngunit inisip pa nila noong una na baka nanguha ba ito ng gagamba. Kung kaya hindi pa agad nakauwi. Mahilig kasi itong manguha ng gagamba at siya niyang ibinibenta sa kanyang mga kakilala at kamag-aral. Hanggang sa gumabi na ay hindi pa rin ito nakauwi sa kanila. Kung kaya naman, hinanap na nila ito at sinundan. At natagpuan nga nila itong wala ng buhay, na may mga kalmot sa katawan at halos maubusan ng dugo. Wasak din ang kanyang tiyan. May nakita din silang mga malalaking kagat sa iba't ibang parte ng katawan nito. Dahilan para magkaroon ng malalaking uka at lumabas ang kanyang mga buto. Kalunos-lunos talaga ang sinapit ng pinsan kong iyon. Pero sa kabila ng mga ipinahaging kwento ng aming kaanak ukol sa pagkamatay ng pinsan ko, ay maraming tao ang nagsasabi na maaaring hindi naman aswang ang may gawa noon. Paniniwala din kasi ng marami doon sa amin ay mayroon isang malaki at mabangis na hayop na naninirahan doon sa kagubatan, na nasaksihan na umano ito ng ilan na mga taga roon. Kaya medyo hatitin ang paniniwala ko sa mga bagay patungkol sa mga aswang. Pero magkagayon pa man, ay maigpit pa rin ang bilin sa amin noon ng aming ina na huwag magpapagabi sa daan, lalo pa nga at wala pang kuryente noon sa baryo namin. Dahil sa bulubunduking bahagi kami noon nakatira, na may kanya-kanyang lupa na sinasaka, kung kaya naman magkakalayo talaga ang aming mga bahay. Pero minsan ay nautusan ako ni tatay na bumili ng tuba para sa kanila ng kumpare niya. Nagdahilan pa nga ako noon na papalubog na ang araw at baka abutan ako ng dilim sa daan. Binanggit ko pa nga ang bili ni nanay na huwag na kaming lalabas pa ng bahay
kapag papadilim na. Pero mapilit si tatay at mapapaya raw siya sa kanyang kumpare. Hindi naman po ako matatakoting tao talaga. Ang totoo ay medyo tinatamad lang ako nung mga oras na iyon. Malayo kasi yung binibila ng tuba doon sa may-amin. At nang iabot na niya sa akin yung pera, yung galon at yung flashlight, ay wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod. Nung mga panahong iyon ay nakagawian na namin na tuwing aalis ng bahay ay nagdadala talaga kami ng itak. Lalo pa nga at hindi naman kami pupunta ng bayan. Kaya dinampot ko yung itak na paborito kong gamitin at itinali iyon sa aking bewang. Nang naglalakad na ako papunta doon sa aking pagbibilan, ay medyo nagmadali na ako dahil sa mababa na noon ang araw. May mga bahagi pa naman akong madaraanan na paakyat na siguradong magpapabagal sa akin dahil sa bulubundukin nga yung aming lugar. Nang dumating ako doon ay humihingal pa ako at pawisan. Naabutan ko si Mang Berting na nasa itas pa ng puno ng nyog at sinabi niya hintayin ko na lamang siya dahil huling akyat na rin naman daw niya iyon. Sinamantala ko na rin yung pagkakataon upang bumili ng mga gusto ko pagkat mayroon silang maliit na tindahan. Bumili ako ng kalahating kahon ng sigarilyo. Murang-mura pa noon yung sigarilyo na tatandaan ko. Siguro yung mga laki sa probinsya na inyong tagapakinig ay alam yung brand na Feather. Kapag wala kasing champion ay ito ang aking binibili. At nang masalina na niya yung galon na dala ko ay nagpaalam na ako matapos kong mayabot sa kanya yung bayad. Nang nasa daan na ako pa uwi ay naisipan kong huminto saglit at nagsindi ako ng sigarilyo. Unti-unti na noong kumakalat ang dilim, kung kaya naman binuksan ko na rin yung dala kong flashlight at saka nagpatuloy. Nang malapit ko nang marating yung bahagi ng daan na kung saan ay nakukulambuhan ng mga mayabong na dahon, ay parang may biglang sumingit na kakaiba sa aking pandinig. Kaya panandalian akong tumigil sa ginagawa kong pagsipol. Nakaugalian ko na kasi ang sumipol habang naglalakad. Pero hindi ako tumigil noon sa aking paglakad. At medyo kinilabutan ako nang masiguro kung tama nga ang naririnig ko. Uni nga iyon ng aswang. Pamilyar na kasi kami sa uri ng aswang doon sa amin. Base na rin sa mga kwento. At minsan na rin kasi kaming pinadaanan sa bahay ng aswang. Buwan iyon ng Mayo na kung saan sinasabi sa amin at malawak na paniniwala na sa mga ganong pagkakataon nagsisilabasan madalas ang mga ito. At tulad sa mga naikwento nyo dito, ay ganon din po ang paniniwala sa amin na kapag mahina yung huni, ang ibig sabihin ay nasa malapit lamang ito. Kaya medyo naalarma ako at naging alerto. Lalo na nang hindi iyon nawala at parang ako talaga ang kanyang pakay. Na tila ba sinusundan niya talaga ako. Dahil doon ay huminto akong sandali at pinakiramdamang mabuti kung nasaan iyon, na kunyari ay nagsinti lang akong muli ng sigarilyo. Ayokong ipalata na aking nararamdaman siya. At nang matukoy ko kung saan nagmumula yung huni nito, ay saka ako nagpatuloy sa paglalakad.
Aaminin kong nakaramdam ako noon ng takot. Kahit pa nga hindi talaga ako matatakoting tao. Dahil hindi pa naman kasi ako talaga nakakita ng aswang sa buong buhay ko. Pero aking pinaglabanan iyon. At nakapagbibigay lakas loob sa akin yung dala kong itak. Nagpatuloy lang ako. Ngunit hindi na ako sumipol. Dahil sa pinapakiramdaman ko nga yung aswang. Baka kasi bigla na lang ako nitong sunggatan at dumugin. Sa pagpapatuloy ko ay naririnig kong parang nagmamadali na itong lumapit sa akin. Kung kaya, bigla kong binitawan yung hawak kong galon ng tuba at hinawakan ko yung itak. Lumingon ako sa may tutok ng hawak kong flashlight. Ngunit wala akong nakita. Muli akong humarap habang umitit ng sigarilyong nasa bibig ko. Nang bigla akong nagulat nang sa pagliwanag ng baga ng sigarilyo ay nakita ko yung muka ng aswang na halos dumikit na rin sa aking muka. At halos hindi ako makapaniwala nang malaman ko kung sino iyon. Si Mang Berting. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari na yung iniisip ko palang kanina na baka kanya akong sunggaban at dumugin ay iyon na nga ang nangyari. Naramdaman ko kaagad yung bigat, bunga ng kanyang pagkakadagan sa akin at napatihaya ako na lumapat talaga sa lupa yung aking likod. Gustuin ko mang bunutin yung itak ay hindi ko magawa dahil na rin sa gipit kong posisyon. Kaya yung flashlight na lang yung ginamit kong panghampas sa kanya. Naisip kong malaki naman iyon at mabigat din. Pero nakailang hampas na ako sa kanya ay parang baliwala lang na hindi niya iyon ininda, na nagkawasak-wasak talaga yung flashlight. Pero wala lang iyon sa kanya. Kaya ginamit ko na lang na panangga yung dalawang braso ko nang siya naman ang sunod-sunod na humampas sa akin gamit ang kanyang mga kamay na may mahabang kuko. At nang mapansin niya na wala siya gaanong pinsala na magagawa sa akin kung patuloy lang iyong tatama sa mga braso ko, ay kanya iyong kinagat. Napangiwi talaga ako nang maramdaman kong bumaon yung kanyang mga ngipin. At nang maisip kong wala na akong ibang paraan, ay akin na lang ibinigay iyon at tiniis yung sakit. Ginamit ko na lang yung aking isang kamay at pumapanang kung anong bagay ang maaari ko pang maihampas dito. At sa kabutihang palad naman ay may nakapa akong bato. Hinawakan ko iyon at siyang inihampas sa gilid ng kanyang ulo. Sa lakas ng pagkakampas ko ay nagawa kong makakawala sa kanyang pagkakadagan sa akin. At mabilis ko nang hinugot yung aking itak. Unang taga ko sa kanya ay mabilis niyang naiwasan at tumama lamang iyon sa lupa. Agad na akong tumayo at muli ko siyang tinaga. Nagawa niyang masangga iyon ng kanyang braso pero nakita kong malupa siyang nasugatan. Hindi ako tumigil sa pagwasiwas ng hawak kong itak hanggang sa tumakbo na ito. Mabilis ko na rin tinahak yung daan pabalik sa amin. Malayo-layo pa ako doon sa amin ay panay na ang sigaw ko ng tulong. Sinalubong nila ako at gulat na gulat sila nang makita ang sugat ko sa braso. At nagpusisa sila. Aswang si Mang Erning. Iyan ang una kong nasabi sa kanila at ikinuwento ko ang lahat na nangyari
nang nasa bahay na kami. Gusto sanang sugurin nila tatay at ng kanyang kumpare si Mang Berting. Pero pinigilan sila ni nanay. Nang sumunod na araw ay mabilis na kumalat yung balita doon sa aming lugar tungkol sa nangyari sa akin at ukol sa lihim ni Mang Berting. Pero depensa nito at ipinakalat sa mga tao na lasing lang umano siya kung kaya niya nagawa sa akin iyon. Pero pangangatwirang ko naman, paano niyang sasabihin lasing siya? Gayong nakaharap ko pa siya mismo nung bumili ako ng tupa at walang bakas na nakainom ito. At paano niya ipapaliwanag yung kakaiba niyang anyo nung gabing sunggaban niya ako, maging yung kakaiba niyang kilos na kanya pa nga akong kinagat at pinagkaalmot, na napakabalasik talaga ng kanyang mukha. Nung huli ay hindi na rin niya kinaya pa yung kahihiyan, kung kaya umalis na rin ito sa kanyang tirahan at walang makapagsabi kung saan ito lumipat. Tungkol po ito sa tiyahin ko na kapatid ni nanay. Siya po ay si Auntie Marie. Nagumpisa ang lahat na magtrabaho si Ante sa Karatig probinsya nila. Nagtrabaho siya noon sa isang malaking groserya sa nasabing lalawigan bilang isang tindera. Doon ay nakilala niya si Naldo. At makalipas lamang ang ilang buwan ay nagkamabutihan na sila. Pero tutol ang buong pamilya ni Ante kay Uncle Naldo dahil inamin ito sa kanila na may lahi siyang aswang. Kaya hindi pumayag ang mga magulang nila nanay na makasal sila ni Auntie Marie. Pero dahil sa mahal na mahal ng kapatid ni nanay si Uncle Naldo, kung kaya wala din silang nagawa. Sumama si Auntie Marie kay Uncle Naldo at makalipas ang ilang buwan ay napalitaan na lang nila na namumuhay silang dalawa sa kabundukan kung saan naroon din malapit ang mga kamag-anak na aswang ni Uncle Naldo. Pero umiwas sila at namuhay malayo sa mga karaniwang tao. Sumama ang loob ng mga magulang ni nanay sa kanilang kapatid. Kahit yung iba nilang kapatid ay hindi matanggap yung ginawa ni Auntie Marie. Hindi nila akalaing magagawa ito ng kanilang kapatid sa kanila na ipagpalit sa isang tao na bago pa lang niyang nakikilala. Pero sinabi ni nanay na marahil ay napamahal na talaga sila sa isa't isa, na siguro ay noon lang naramdaman ng kanilang kapatid ang magmahal at mahalin. Kung kaya kahit sila ay nagawa nitong talikuran at piniling sumama kay Uncle Naldo. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Unti-unti ay natanggap na rin ng pamilya nila nanay na wala na talaga yung kanilang kapatid at hindi na nila ito muli pang makikita dahil pinili nga nito yung ibang landas at malakas ang kanilang kutob na ito ay hinawaan na rin ng kanyang asawa na naging isa na ring ganap na aswang. Hanggang sa nagulat na lang sila nanay isang araw nang biglang dumating sa kanilang bahay si Auntie Marie. Payat na payat ito at halatang may mabigat na dinadala sa kanyang kalooban. Tinanggap pa rin nila ito at natuwa pa nga sila nang ito ay kanilang makita. Pero hindi umiimik
ang kanilang kapatid. Ilang araw na itong dumating sa kanilang bahay pero hindi pa rin nila ito makausap. Madalas ay naaabutan nila itong tulala at nakatingin lang sa kawalan. Malimit ding makita ito ni nanay na umiiyak mag-isa. Kaya isang araw ay nagdesisyon si nanay na kanyang gagawin ang lahat ng paraan para makausap niya ito at madamayan sa dinadalang problema. Ngunit sa ilang beses niyang pagtatangka ay bigo pa rin siyang ito ay makausap. Ngunit hindi sumuko si nanay. Nagpursige pa rin siya at kanya pa rin sinubukan. At nagbunga yung kanyang pagtsatsaga dahil isang hapon nang lapitan niya ito at kausapin ay bigla na lang itong tumingin sa kanya na walang tigil pumapatak ang luha mula sa kanyang mga mata. At bigla na lang nitong niyakap si nanay na walang tigil pa rin na umiiyak. Inalo naman niya ang kanyang nakababatang kapatid at sinabihang kanyang ilabas ang bigat na nararamdaman. At nang magbitaw sila sa pagkakayakap sa isa't isa, ay dito na nag-umpisang magsalita ang kapatid ni nanay. At nagulat siya sa mga ibinunyag ng kanyang kapatid. Ikinuwento nitong lahat sa kanya ang buong pangyayari. Kung kaya nalaman niya ang matinding hirap na dinanas nito. Pagsasalaysay sa kanya ni Auntie Marie, namuhay sila bilang mag-asawa sa isang bundok malapit sa mga kamag-anak ng kanyang asawa na si Uncle Naldo. Dito ay tinanggap siya nila at itinuring ng kabahagi ng kanilang malaking pamilya. At bilang pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa mga kabutihang ipinakita ng mga ito sa kanya, ay maluwag naman niyang tinanggap at niyakap ang pagiging aswang. Kwento pa ng nakababatang kapatid ni nanay, tahimik at payapa silang namumuhay. At hindi rin naman sila namiminsala ng mga tao. Tanging mga hayop lang ang kanilang kinakain. At kabawal-bawalan sa kanila na manakit o kahit magdulot man lang ng takot sa mga karaniwang tao. Pero sadyang may mga taong makitid umano ang pangunawa at mangmang. Dahil nang minsang bumaba sila para sana mamili ng kanilang mga pangangailangan sa bayan, ay may nakasalubong silang mag-asawa na grupo ng mga kalalakihan. Lingid sa kanilang kaalaman, ay may nalalaman palang mga ito pagdating sa mundo na mga kababalagan at patungkol na rin sa mga aswang. Mabilis na nalaman ng mga ito na sila mag-asawa ay hindi mga karaniwang tao at walang sabi-sabing inatake sila ng mga ito. May mga dala silang buntot ng pagi at mga kasangkapang pangontra. Sinubukan nilang lumaban ng mag-asawa ngunit lubang malakas ang pwersa ng mga ito. Dahil pare-pareho silang may mga nalalaman at dihado sila mag-asawa pagdating sa bilang. Kung kaya nagpasya na lang sila na tumakas. Noong mga panahong iyon ay malaki na ang tiyan ng kapatid ni nanay. Kaya nag-alala sila para sa kapakanan ng kanilang panganay na anak. Nagawa naman nilang makatakas na mag-asawa ngunit kapwa na sila nagtamo ng mga pinsala sa kanilang mga katawan. May napuntahan silang isang bahay. Humingi sila ng tulong at hindi naman sila nabigo. Sinaklolohan sila at agad na tumawag ng kumadrona dahil nakita nila ang sariwang dugo na umaagos sa binti ni Auntie Marie. Hindi sila nagdalawang isip na tumulong.
kahit pa may napansin silang kakaiba sa mag-asawa. May mga malalalim na sugat ang kanilang mga mukha at braso, bunga ng pagkakampas sa kanila ng buntot pagi na dala ng mga lalaki. Nagawang mailabas ang bata mula sa sinapupunan ni Auntie Marie. Pero isang masamang balita ang tumambad sa kanila. Nailigtas sa kapahamakan si Auntie Marie, ngunit wala nang buhay ang kanilang anak. Matinding puot ang naramdaman nilang mag-asawa. Kung kaya pumailan lang ang malakas nilang mga pagkatungal. Dinala nila ang patay nilang anak at inilibing. Inintay nilang dumilim. At habang naghihintay sa pagsapit ng gabi, ay wala silang tigil sa paglikha ng nakakatakot na sigaw para tawagin at hingin ang tulong ng kanilang mga kalahi. At isa-isa na ngang nagdatingan ang mga ito. Ipinaliwanag nila sa kanilang lahat kung ano ang nangyari. At maging sila ay nabalot ng matinding galit para sa mga lalaking pumatay sa panganay na anak nila Auntie Marie. Kaya nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Matapos na makapagbalik ng anyo, ay mabilis na nilang pinakandaan kung saan nila huling namataan yung mga lalaki. At sa tulong ng kanilang pambihirang pang-amoy, ay nagawa nilang matunton ang kinaroroonan ng mga ito. At nang kanila na silang matagpuan, ay sabay-sabay nilang sinugod yung mga kalalakihang nabigla. Hindi sila makapaniwala sa bilang ng mga aswang na bigla na lang sumugod sa kanila. Hindi na nila nagawa pang makapanlaban dahil na rin sa bilis na mga pangyayari. Nagkakutay-kutay ang kanilang mga katawan. Nadilig ng kanilang mga dugo ang lupa at mga halamang ligaw doon sa kagubatan. Pero ikinagulat nilang lahat nang bigla na lang bumagsak ang asawa ni Auntie Marie. Wala silang kamalay-malay na sa una pa lang pala na salpukan ay nagawa na pala itong mapuruhan ng mga kalalakihan. Namatay ang kanyang asawa kapalit ng mga buhay ng mga tampalasang lalaki. Kung kaya dobling sakit ang naramdaman ng nakababatang kapatid ni nanay na muntik na niyang ikabaliw. Kaya pala ganun na lamang ang paghihinagpis nito. At kaya pala hindi nila ito makausap nang dumating sa bahay nila. Nagpaalam siya sa kaanak ng kanyang asawa at sinabing siya ay magpapakalayo-layo muna upang makalimutan lahat ng mga mapapait na nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya matanggap yung masaklap na sinapit ng kanyang mag-ama. Paulit-ulit niyang naitatanong sa kanyang sarili kung bakit nangyari iyon sa kanya. Paulit-ulit din niyang nasasambit yung mga katagang mababait sila sa tuwing nag-uusap sila ni nanay noon. Niyayapos na lamang siya ni nanay at hinahayaang umiyak sa kanyang balikat para kahit paano ay mailabas nito ang sama ng loob at gumaan ang nararamdaman. Matagal bago tuloy ang naghilom ang sugat sa puso ng nakababatang kapatid ni nanay. Sinubukan nila itong kumbinsihin na magpagamot para manumbalik siya sa dati. Ngunit paulit-ulit din itong tumanggi. Hanggang sa nagulat na lang sila nanay nang bigla na lang itong umalis ng kanilang bahay. Hinanap ito ni nanay hanggang sa nakarating na siya sa Maynila sa pag-aanak. At dito na niya nakilala ang tatay ko. Sabi ni nanay, hindi na niya muli pang nakita ang nakababata niyang kapatid.
unang sasabihin ko dito ay totoong nangyari na aking narinig mula sa pagsasalaysay ng lola insyang ko noon sa aming magkakapatid, na sa tingin ko ay isa ito sa dahilan kung bakit lumagana ang aswang dito sa atin. Nangyari po ito maraming taon na rin po ang nakalipas. Bata pa po siya ng mga panahong iyon. Nakatira sila noon sa baybay at pangingisda ang pangunay nilang ikinabubuhay. Minsan ay bigla na lang dumating sa lugar nila na mga tao, sakay ng kanilang mga bangka. Bali 7 bangka ang dumaong sa dalampasigan nila nung araw na iyon. Ang isa sa mga nabanggit na bangka ay malaki, habang yung 6 ay maliliit lang na bangka na naglululan ng 5 katao bawat isa. Nang makaharap nila ang mga ito, ay nalaman nilang galing pa pala sila sa malayong lugar. At ang nais nila ay ang makipagkalakalan. Pero nung mga panahong iyon ay tag-ira doon sa kanilang lugar. Wala sila gaanong nauhuling isda. At halos lahat ng naninirahan doon ay pawang mga pobre lamang. Wala din naman silang mga magagarang kagamitan o di kay mga pag-aari na masasabing may mataas na uri at talaga para ipangkalakal sa mga dumating nilang panauhin. Kaya sinabi na lang nila na sa kabilang bayan magpunta, pagkat di hamak na mas nakakariwasa ang mga tao doon kumpara sa kanila. Sumang-ayon naman ang mga ito, ngunit nakiusap na kung maaari ay doon na muna sila magpalipas ng gabi at doon na lang rin muna nila iiwan pansamantala ang kanilang mga bangka. Pumayag naman sila pagkat napansin nilang mababait naman ang mga ito at mapagkakatiwalaan. Hapon pa lang ay naging abala na ang halos lahat. Ipinaganda kasi nila sila ng makakain sa abot ng kanilang makakaya para mabigyan ng kasiyahan yung kanilang mga panauhin. Nag-ambag-ambag silang magkakapit-bahay, habang yung mga bagong dating naman ay hindi rin nagpahuli. May ibinaba sila na kahon-kahong pagkain at inumin mula sa malaking bangka. Kung kaya nung gabing iyon ay nagkaroon ng kasiyahan at salo-salo. Mga inimbak na karne ang karamihan sa pagkain ibinaba nila mula sa bangka. At nagustuhan din ng mga tagaroon sa kanila yung alak na dala ng mga ito, na noon pa lang sila nakatikim ng ganong kasarap na inumin. Sa itaas ng malaking bangka ay nakikita nila ang isang maputi at magandang babae na nakamasid lang sa kasiyahang nagaganap. Hindi ito bumaba o tumapak man lang sa lupa. Hindi rin ito nakisalamuha at nakipagkasiyahan sa kanila. At para bang nakontento na ito na mapanood lang sila mula dun sa itaas. Habang lumalalim ang gabi, ay mas lalo namang sumasaya. Halakakan dito, sayawan doon. Mayroon ding mga kumakanta habang wala silang tigil sa pagkain at pag-inom. Napuno ng mga masasayang tawanan ang kahabaan ng baybay. 3 malalaking isda ang naglalagablab na nakahilera, kung kaya nagliwanag talaga ang kanilang lugar. Hanggang sa unti-unti nang lumamlam ang liwanag na nagmumula doon sa paglipas ng oras. At kasabay noon ay isa-isa na ring nakatulog ang halos lahat ng tao dahil sa kalasingan.
na kanya-kanya na lang silang pwesto doon sa buhanginan. Na tila ba kung saan na lang abutan ng matinding antok, ay doon na lang rin sila nahihiga. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga oras. Nang magising ang Nooy, bata pang Sintiang, para sana umihi, ay nagtaka siya nang mapansin niyang tumahimik na sa labas ng kanilang bahay. Kung kaya nainganyo siyang sumilip upang alamin, idinikit niya ang kanyang muka doon sa dingding at dahan-dahang sumilip sa butas. Nakita niya ang maraming tao na nakahiga at mahimbing na natutulog sa iba't ibang bahagi ng dalampasigan. Nang iba ay nakita niyang may mga hawak pang bote ng ininom na alak. Hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata doon sa malaking bangka. At nakita niya yung babae na nakatayo pa rin doon. At tila ba manghang-mangha ito na tinititigang mabuti yung bilog na buwan. Hanggang sa ikinumpas na nito yung kanyang isang kamay. At nakita ni Insyang na mabilis na nagtalunan ang di niya mawaring mga nilalang mula doon sa sasakyang pandagat na iyon. At nagmamadaling dinaluho yung mga kababayo nilang natutulog. Di nagtagal ay napuno na ng mga nakakakilabot na sigaw yung buong paligid. At nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ng malapitan ang isa sa mga nilalang na iyon. Nang sunggaban nito ang isa nilang kanayon na nakahiga malapit lang sa bahay nila. Laking gulat din siya nang makita niya ang nakakatakot na itsura nito, pagkat nakakahawig ito ng isang taong lobo. At nakakatakot yung mga matutulis at malalaki nitong ngipin na nababalutan ng makapal na laway na agad na palitan ng dugong pulang-pula matapos na sunggaban yung kanilang kanayon. Dalawang uri ng nilalang yung nasaksiyan niya nung gabing iyon. Ang isang uri ay walang anumang buhok na mayroong matulis na tenga. Sarat ang kanilang mga ilong at may kalakihan ang kanilang mga bibig na nagtataglay ng mga ngiping matutulis. At puro itim ang mata ng mga ito, hindi tulad doon sa mga taong lobo na mapupula ang kanilang mga mata. Natulala si Insyang dahil sa kanyang mga nakita at hindi na nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. At dumaloy ang mainit niyang ihi nang hindi na niya iyon napigilan. Doon na siya naihi at hindi doon sa kanilang paliguran. Hanggang sa naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso at narinig niya ang boses ng kanyang ama. Mabilis silang kumilos at lumikas. Kasama ng iba pa nilang kanayon ay nagsitakbuhan sila palayo sa kanilang mga bahay. Mabilis nilang tinungo ang kagubatan. Marami-rami din silang mga nakatakas, pero sigurado din sila na marami ang mga nasawi. Nagpasya silang doon na lang manirahan pansamantala. Humanap sila ng mga yungib. Umasa sila sa panguhuli ng mga hayop at isda sa ilog para sa kanilang pagkain. Kalaunan ay nagtanim din sila gamit ang mga pinhi na nakuha nila mula sa mga gulay na ligaw at halamang ugat. Hanggang sa nakabangon sila at nagsimulang magkaroon ng isang maliit na nayon. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa isang araw ay naisipan nilang bumaba mula doon sa tinitirahan. At nagulat sila nang makita ang naging malaking pagbabago sa dati nilang pamayanan.
natatayuan na ngayon niyon ng isang malaking bahay na yari sa bato. At nagulat sila nang makita yung babae na nakadungaw doon sa balkonahe. Bigla silang nakaramdam ng puot. Nagngit-ngit ang kanilang mga kalooban nang makita nila ito. At ang malawak na lupa sa tabi ng bahay ay tila ginawa nilang asyenda. Maya-maya ay may isa pang lalaki ang sumama dun sa babae. Masayang masaya ang mga ito. Kinamkam nila ang lupang pagmamay-ari ng mga dating naninirahan doon. At ang matindi, nang makarating sila sa bayan ay matunog ang usap-usapan ukol sa mga kababalagang nangyayari. Nag-umpisa na rin palang gumalat ang tungkol sa mga aswang na sila ang unang nakaranas ng nakakakilabot na bangis ng mga ito. At hindi lang sila basta pumapas lang ng mga tao, kundi plano din pala nila magparami. Kung kaya mula sa iba't ibang bayan ay mayroon silang hinahawaan. Nalalaman nilang mahusay pala talaga ang mga ito sa pagpapanggap. Negosyante at mayamang asindero ang kanilang ginagawang pagpapakilala, na walang kamalay-malay yung mga taong nakakasalamuha nila at nakakadaupang palad na aswang palang mga ito, at ang pangunahing layunin ay ang makapangsilap. Kaya sa pamamagitan ng manggagamot na kanilang kanayon na kasama nilang nakaligtas, ay kanilang inalam kung paano nila malalabanan ang mga ito kung sakaling kanila uling makasagupa. Ngunit isang paraan lang ang dapat nilang gawin para malaman kung tatalab nga ba at mabisa yung kanilang mga ginawang pangontra sa aswang. Walang iba kundi ang kanila itong subukan. Kaya bumuo sila ng 2 pangkat na magsasagwa ng pagsubok sa mga ginawa nila sa magkaibang dako. Ang grupo ng tatay ni Lola Insyang ay nagpunta sa kaanak nito at doon naisipang gamitin yung ginawa ng manggagamot. Pero nagulat sila nang malamang yung mismo nilang kaanak ay aswang na rin pala. Namuntik pa nga silang mapahamak. Buti na nga lang at natunugan din nila kaagad nang papasukin na sila sa pamamahay nito. Naagad silang sinunggapan ng buong mag-anak. Pero mga nakahanda na nga sila dahil naamuy na ng tatay ni Lola Insyang yung nagpapadyang panganib. At sa kabutihang palad naman, may isa sa kanila ay walang nasugatan o napahamak. At doon nila nalamang epektibong pangontra sa mga ito ang asin, bawang at luya. Nadiskubre din nila na isa sa kahinaan ng mga ito ay ang kanilang anino, na kapag yung nataga ay tumatalab sa mismo nilang katawan. Kaya mula noon ay nagpasya na silang bumaba at nanirahan sa kapatagan. Ibinahagi din nila ang mga kaalamang natutunan kung papaano pupuksain ang mga aswang. Kung kaya doon na nagsimulang magkaroon ng sagupaan ang mga tao at aswang doon sa kanilang bayan. Pero habang tumatagal ay lumalaki na rin ang kanilang pamilya at dumarami ang kanilang mga nahahawaan, hanggang nagsipangalat na ang mga ito sa iba't ibang lugar. Nag-umpisa na rin sumulpot mula sa ang kanila Lola Insyang yung mga kalalakihang itinalaga nila para lumaban sa mga aswang. Lahat sila ay may taglay na agimat at puno ng kaalaman kung paano mapapatay ang mga aswang. Si Lola naman, nang sumapit na sa hustong gulang, ay naging isa ring manggagamot. At sa maraming pagkakataon ay nakasagupa sila ng mga aswang. Pero ang inaasahan nila na muling makaharap ay yung sumugod sa kanilang baryo noon.
hanggang sa nagpasya nga silang gumanti at sugurin ang malaking bahay na bato. Ngunit nagulat sila nang ang kanilang maabutan na naroon lang ay yung mga alagad ng mga ito. Napalagay nila ay natunugan ng mga ito yung kanilang gagawin. Naisip rin nilang marahil ay may ipinapadala ang mga ito para magmatsyag sa kanila. Kung kaya nalalaman ng mga ito ang kanilang mga ikinikilos at plano. Madali nilang nalipol at napuksa yung mga naiwang alipin ng mga ito doon sa kanilang asyenda. Kaya matagumpay nilang nabawi ang kanilang mga lupain. Kung kaya, nakabalik sila sa dati nilang mga tirahan. Pero hindi doon nagtapos ang kanilang mga labanan. Kwento ni Lola, nang siya'y makapag-asawa na at magkaroon ng sariling pamilya, ay minsan na silang binalikan ng isa sa mga aswang na kasamang sumugod noon sa kanilang baryo. Pero dahil sa malawak na ang kanyang kaalaman, ay hindi naman ito nagawang saktan sila at magawa yung masamang balak. Ngunit hindi nga lang rin niya ito nahuli. At hanggang sa huling hininga ni Lola, kahit nasa Maynila kami, ay nababalitaan namin mula sa aming mga kamag-anak ang paminsan-minsang nangyayaring kaguluhan doon. Dahil hindi pa rin natigil ang away nila, na ang sabi pa nila sa amin, ang kadalasang lumilikha na ng gulo ay yung mga salinlahi na ng mga aswang, mga bagong dugo at binhi nila.